makikipagpanayan po tayo, no? Sa Senate President, bagong Senate President po, kay Senate President Tito Soto. Good morning po, sir. Good morning, Jarius. Good morning. At Relsa, kasama mo, ikaw lang. Oo, si Relsa po. Good morning po. Okay. Good morning, morning. Yeah. Thank you very much. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you for your time. Sir, ano po ba ang schedule nito, no? Ngayon pa lang kayo bali, pwede talagang tumalakay ng budget, although nag-hearings na rin kayo ng iba-ibang sa plenaryo pwede na rin po ninyong itakel ito sa Senado. Dadalhin po yun. Lahat po na nangyayari ngayon ay puro mga hearing lang po ng mga iba't ibang mga departamento. Pati mga bureaus, mga ganyan. Isa-isang tinitake up po yan. At kaya nga meron kaming mga 5 o 6 na vice chairman na nagtatalakay din. Pero ang nakakatuwa dito, si chairman namin, si Senator Sherwin Gatchalian, lahat na ina-attendan niya. Lahat ng mga hearing ng mga vice chairman niya, ina-attendan pa rin niya. So talagang hands-on siya. At pagkatapos niyo yan, magpe-prepare siya dahil sinabmit na sa amin yan, officially, November 10 Officially, November 10 isasubmit sa amin. So, November 11 yan, officially, tinitake up na namin yung mga na-take up sa budget na yan. At pagkatapos niyan, i-plenary namin yan after a few days kung ready na yung mga iba't ibang mga committee. Opo. At may sinasabi po na ang Senado tatanggalin po lahat ng unprogrammed appropriations. Ganun po ba ang plano? Tatanggalin namin. Sabi ko kasi, hindi, ayoko na may program. Sabi ko, lahat tayo, alisin natin. Sabi ni Sherwin, payag din siya, gusto niya. Sabi niya, SP. Tapos, na-realize namin na hindi pwede hindi pwedeng alisin sa program yung foreign assisted. Yun lang ang iiwan namin. Yung mga ibang mga nakalagay doon sa program, ang gagawin namin, ilalagay na kung ano man yung programa na gusto ng House doon sa unprogrammed na inilagay, ilalagay namin sa institusyon. For example, yung for indigenous peoples. Hello? Yeah, Can you hear me? Wala po kayo. For example, yung For example, yung MAIP, yung Medical Assistance for Indigenous Peoples, yun, ilalagay namin sa DOH. Bakit ilalagay sa unprogrammed? Diba? Tapos yung... kasi ganun yung nakaraan Kaya nagkasobrahan hindi malaman Tapos, depende kung sino makakakuha. Pagka malakas ka sa speaker, pwede ka. Pagka hindi ka malakas sa speaker, wala ka. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Lagyan natin sa institusyon. Ganun din. Yung AIX, yung assistance for yung in crisis, yung mga crisis assistance. Ganun din, ilagay natin sa DSWD. Yun ang usapan namin ngayon. Yun ang takbo ng pananaw ng Senado. Wala namang kumukontra sa mga kasama namin na sinasabi ko to at payag na payag si Sherwin. Senator Sherwin mismo ang may gusto niyan So matter of fact, meron pa siyang isang parang gusto niya i-reset Gusto niya wag kami maglagay ng mga individual amendments puro institutional amendments lang But then ang gusto sana ng chairman namin mag-reset tayo completely walang individual amendments sa mga senador. Puro institutional amendments lang. Ang sinasabi nga lang ng iba ng kasama namin, paano nga naman yung talagang legitimate na individual amendment na gusto nila. Basta ng mga legitimate na mga hindi insertion, yung mga let's say for example, in the case of let's say yung Laguna State University, yung bubong na tagal nang hinihiling magpagawa yung bubong nila. Ipapasok mo yun sa CHED, sa budget ng CHED, di ba? Ganon. So individual amendment yun. Pero once you approve it on plenary, na inapprove ng committee or inapprove ng Senate yun, it becomes institutional amendment. Ang nagiging insertion kasi
pagka siningit mo lang doon sa bago mag-second reading or after second reading, nagsisingit ka. Pagdating ng BICAM, bloated ngayon yung dinagdag ninyo. Oo. Insertion yun. Patulad nung nangyari noong nakaraang taon. Di Ah, ba? At lalo na pagtapos na yung BICAM, tapos may sinisingit pa kayo, yung chairman o kung sino man yun, nagsisingit. Insertion talaga yun. Talagang, oo. ano yun, hindi mabuti yun. Ngayon, to be sure that this does not happen as far as I'm concerned, and it never happened kasi during the time that I was Senate President for 4.5 years. Oo. Gusto ko open ito. Open ito, live streaming. Arrangement namin ni Presidente yun, usapan live streaming talaga. Kaya open naman, nagla-live streaming kami sa budget hearing. Pwede sila mag-monitor. Pagdating ng sponsorship niyan, naka-open din kami sa live streaming. Pagdating ng BICAM, hindi ako papayag na hindi open sa live streaming yan. Oo. So, Pati yung kung kailangan ng isang smaller BICAM, still, kailangan open pa rin yan sa public. oo. Kaya po ba in-announce ito ni President Bongbong Marcos? Nakausap na po kayo at si Oo, Speaker. nag-usap kami. At saka yung joint resolution namin na inabasyon na yan Oo. doon sa joint resolution namin ng House. Oo. Kaya alam ni Presidente na sa bicameral mismo at sa small committee, kung meron man, live stream natin ito. Yeah, alam niya. Yan ang pinag-usapan namin. Oo. At pwedeng sumali kahit Sinabi ko nga na, nilagay ko na doon sa resolution. Pero Pwede. Hindi na sila pwede bumoto, pero pwede silang... Oo. Hello? Paano ang ibig sabihin? Oo. Halimbawa, kasi mag-appoint kayo ng mga members ng Senate panel, mag-appoint Speaker D ng members ng House panel. Pero maaari pong pumasok din at sumali ang ibang mga senador at congressman. Hindi nga lang Pwede. Pwede. Hindi ko hayaang malimitahan yun. Let's say, lalo na yung mga congressman sa mga congressman na sa minority. Oo. Diba? Kung minsan pinipwera nila yun eh. Hindi naman dapat yun. Pwede yun. Maaaring wala, di ba? Pwede sila doon, pwede silang umattend doon. At saka kung naka-live streaming naman, pwede rin ang publiko, pwedeng sabihin sa amin, ang dali, pwede naman mag-text sa isang senador, at mag-text sa congressman, ba't ganito, ba't ganyan, di ba? At kung pwede naming i-open na merong mga observer, yun ang pakikipag-usapan ko kay Boji, kay Speaker Boji. Yun ang pakikipag-usapan ko. Kailangan ito, kahit na nag-small BICAM pa, dapat may mga observer. Opo. At open sa media, live streaming. Open sa live streaming, bakit hindi i-open sa media? Then open dapat sa media. Oo. So, for the first time, mangyayari ito. Ano po? For the first time, mangyayari yan. Saan po gagawin ng BICAM? Kasi ginagawa po dati ito sa mga private, mga hotel. Hotel. Ganon. Wala pa kami pinag-uusapan sa ngayon, pero pipili ako ng lugar na makikipagpilian ako sa kanila ng lugar na medyo malaki-laki. Like, sa Congress. Sa Congress, pwede ron. Marami silang malalaking kwarto ron eh. Oo. Di wala ng gastos. Kung gano'n. Para walang gastos. Hindi, pakainin nila kami. Masarap naman yata ang kape doon sa kanila eh. Oo. So, maganda yun, kung gano'n ang gagawin. Balikan ko lang po tungkol sa unprogrammed appropriations. Sir, yung sinasabi niyong mga foreign assisted. Yun ba, hindi po ba pwedeng ilagay na rin sa program? Kasi kung nakautang na ang Pilipinas, ang gobyerno natin, para sa isang proyekto, ang Philippine counterpart naman po usually dyan ay right of way. Bibili niyo mga samahan ng proyekto, tulay, kalsada, relay, gano'n. Bakit hindi ilagay na kagad sa program para tiyak na bibili na itong mga lupa na ito at matutuloy yung foreign assisted project? Mukhang maganda yung sinasabi mo, no? Pero I cannot talk off my hat. I-recommend ko yan kay Senator Gatchalian na siyang, hindi ko kabisado kasi yung foreign assistant. Kasi kung right of way din lang, Basta in general ang usapan yan hindi matutuloy pag hindi napili yung right of way eh. Ganun eh. Para matuloy tiyak. Pero ang pagkakaalam ko, medyo may kaliitan naman yun. As far as the program for foreign assistance is concerned, hindi limitado naman. Hindi naman katulad nung
naririnig namin. Narinig ako sa media ko narinig, 255 million daw yung program. 255 billion. Opo, opo. Parang hindi naman ganun yung alam namin eh. Ah, Ang kung di ako nagkakamali, parang 80 billion ata eh. ang unprogrammed. I see. So, mali yung Tapos kanila. 40 yung sa foreign assistant. Baka mali, I'm not sure. Kaya sabi ko, i-refer ko to kay Sherwin eh. Oho. Dahil hindi rin ako sigurado. Yung total na amount na para sa foreign assistant, hindi ko sigurado. Pero, pag re-report namin nun, ibig sabihin, pag sponsorship Oho. pa lang ni... No, I'm sorry. Pag-recommenda pa lang namin ng for second reading, siguradong i-explica ko kay Sherwin yan para na pati ang publiko alam kung paano nangyayari doon. Pati plenary nyo pa rin, palang po, tungkol sa 2026 national budget, live stream na po ito. Opo, live stream yan. Lahat ng na-session naman namin, live stream eh. Oo. Open yan eh. Pwede sa YouTube, pwede sa Senate mismo. Merong Senate website eh. Kaya kahit Facebook, pwede. Kahit sinong, basta merong, basta may smartphone na nagmamonitor ng Facebook. Merong Facebook website ng Senate eh. Ganon. Oo. So talagang mababago na ang sistema natin ngayon. Lahat ngayon ay transparent na sa budget. Oo. Ganun ang gusto natin mangyari. Kasi nga, araw naman sana, mahusay naman. Hindi naman lumala lang eh. Nung mga 3 or 4, 5 years ago, ganyan eh. Oo. Tapos lumala hanggang sa 2025 budget. Yun ang culmination. Lumala. Sobra yun eh. Oo. Saka, Kaya nga ang target namin dito, saka-sakali, hopefully, I'm keeping my fingers crossed na maganda yung magiging resulta ng mga pagbabantay namin dito. Dito lang, for the first time in the history of the Philippines, ang target namin nila, Senator Gatchalian dito at saka ng mga senador, ang budget namin ay mas mababa sa NEP. Okay, mas mababa. Baka magkano po ibabawas? Tignan natin. Kasi meron kami mga target. For example, hindi ba sabi ng mga public works, mga district engineers at yung mga nakakasuhan ngayon. At saka iba rin na interview namin, ang sinasabi nila, hindi naman daw substandard talaga. Hindi naman daw talaga kulang. Kundi ino-overprice nila. Ino-overprice nila para makataga sila. Pero in other words, kung anim na bakal talaga kailangan, nilalista nila kunwari 12 bakal ang kailangan. Pero ang totoo nun, 6 lang talaga. Okay? O ngayon, nakita namin to, nangyayari pala to. Ang target namin ngayon, mga 15 to 20% across the board ng public works na mga project, tatanggalin namin. Naka-overprice naman pala kayo eh. Kaya tanggal na. Di ba? Ano ngayon kung alisin namin? Di ba? Di alisin natin. Para pati na rin yung taganong proponent, kung congressman o senador siya o kung sinong Poncio Pilato siya, di ba? Maalis na rin. Hopefully. Because dito, makikita natin dito. Akala namin, sabi ninyo, ganito. Sabi ninyo, substandard yan. Binawasan natin yung tinataga. Bakit sasabihin nyo ngayon na masama yung paggawa dahil ganito, dahil mali, di ba? So we're basing it on what we found out at saka mga ngayon, under oath nila sinasabi siya. Yun po. Yun isa sa mga yun pong pare-parehong amount. Halimbawa, bakit ito parehong eksaktong 42 million sa loob sa isang probinsya o isang distrito, ilang proyekto, eksakto pare-pareho, 42 million. Pero iba-iba naman yung haba o lapad ng proyekto. Parang doon pa lang kaduda-duda na eh. Yun na nga, isa sa mga gusto natin tanungin yan, bakit nga lagi pag nagsasubmit, ganun. Baka ang suspecha ko akin lang to, I may be wrong. New uniform lang nila para madaling kwentahan. Ganun ang iniisip ko. Pero, kung tama ka, kung may program of work, which is requirement namin ngayon yun, yung program of work, hindi pwedeng magkapare-pareho halaga. Di ba? Kasi yun ang isa, yun ang isa sa mga requirement namin ngayon.
program of work. Hindi pwedeng Pilit ito ni sisingit Senator sa Lacson public works. na yung hindi pwede. Kailangan na usapan namin dito sa mga individual amendments. Kasi papayagan naman natin individual amendments. Bakit hindi? Dahil yung mga mayor, mga governor, Opo. di ba pinagtatampuhan kami pagka hindi na pagbigyan yung gusto nila. Pero kailangan, pag nagsasubmit ka, meron kang sanggunian resolution, isa. Pangalawa, kailangan may program of work ka. At kung maaari, meron kang RDC recommendation, Regional Development Council recommendation. Kung meron ka nung tatlong yun, tatanggapin namin. Diba? O kaya kung meron kang at least, at the very least, yung resolution ng sanggunian at saka yung program of work. Paano magkakapare-pareho yan kung may program of work kayo? Di ba? Yan ang gusto namin mangyari ngayon dito sa Senado. Kung meron ng tatlong yan, lehitim mo yan. Ngayon po, litin mo yan. Litin mo yan. Ngayon, isa parating nagiging katwiran po, no? Kaya pinapaspasan yung BICAM ay dahil gahol na raw sa oras. Nagaganap kasi ito, magtatapos na yung taon, ano po, usually last week of December. Ngayon po ba, pwedeng mas maaga kaya yung BICAM simulan? Para kung magkakadila. May pag-asa naman, pero hindi ko papayag na apurahin. Hindi ako papayag na apurahin. As long as I'm Senate President, hindi ko papayagan yan. Dahil ginawa ko na dati yan eh. Remember noong 2018, papunta sa 2019 budget, ang speaker si Gloria Macapagal. Hello? Naalala mo nun? Di ba yung BICAM hello? Yes, Hello? yes, Can you hear me? Di ba yung BICAM nagsingit sila after the BICAM? Di ba? Hindi ko pinirmahan. Ayoko pinirmahan. Lahat ng braso ginamit nila sa akin. Ayoko pinirmahan. February na eh. Hindi ko pa rin pinipirmahan eh. So talagang hindi pwedeng hindi apurahin yan. Dahil sabi ko, hanggat hindi ko sigurado na aalisin ninyo yung 75 billion na siningit ninyo, sabi ko, hindi ko pipirmahan yan. In-assure naman ako ni President Duterte noon, saka si Bingbong Medaldi. Kaya ano. So, yun nga, di ba sinasabi, kinito ko na yun eh. Yun lang ang budget in the entire history of the Philippines from Quezon to now, na ang Senate President may annotation doon sa budget. Nilagyan ko ng annotation eh. Dahil sinabi ko kung ano-ano yung siningit nila para tanggalin. Kasi usually magbabakasyon pa ng di ba, undas, tapos may mga ganong break ang kongreso eh. Naka-break pa kami ngayon eh. Naka-break pa kami pero ongoing ang trabaho. Naka-break lang ang plenary session. Pero yung mga committee hearings, umaandar ho lahat. As a matter of fact, pati yung kagabi lang magkasama kami ni Senator Pangilinan. No? Sabi ko nga, yung Independent People's Commission kailangan kasi yung ICI mukhang kulang sa power eh. Di ba? So, at saka hindi, yung mga tao, hindi open. Sabi ko, apurahin natin. So, next week, kinischedule na niya yung bill ko, Independent People's Commission. Saka yun, hindi limited sa infrastructure. It will be institutional and it is not limited to infrastructure. It covers every anomaly possible. Agriculture, DSWD, DA, mga lahat yun, kasama rin sa commission na yun. Pero apurahin namin at meron naman counterpart sa House eh. At kailan po may papasa ito? By the second week of November. Hopefully, kasi November 10, balik kami. Kaya naman namin isabay yan eh, habang nag-hearing at habang nag-uusap tungkol sa budget eh. Kaya namin isabay yan. May konting tiyaga lang, konting tiis-tiis lang sa oras. Kaya naman namin yan. April lang. So yung kumatapos kami na maaga, sa BICAM, ang nakikita ko dito, Jarius, to be very candid about it. Ang nakikita ko sa BICAM, magkakatalo-talo kami dito doon sa sinasabi nilang ilalagay na ang program. Doon na lang kami magkakatalo-talo. Palagi ko. Kasi papayag naman sila sa amin doon sa maikakat namin sa DPWH, mga ganyan. I'm sure papayag sila eh. Magkakatalo lang kami dito. Kasi nakagawian na talaga na siyempre yung patronage politics di ba? Lumalabas talaga yun eh. So baka sakasakali, unlimited, baka hindi kami masyadong mahirapan. Pero pagka medyo yung pareho ng mga nakaraang taon, palagi
medyo ano naman eh. Oo. Nakabantay naman siguro ang Pangulo. So sigurado si Speaker Boji may makikisama sa amin yun. Aha. Okay. Thank you very much po, ano, and abangan din po namin yung pagpasa ng panibagong Independent People's Tribunal po, no? At Opo, ito po opo, yung yes sir. Yeah. Tapos sa hearing din, i-monitor niyo yung hearing dahil maganda yun eh. Sabi ko nga kay, may mga iniimbiti si Francis eh, si Senator Pangilinan. Sabi ko kagabi, pati si Justice Puno, imbitahin mo. Sabi ko sa kanya kasi nung kausap ko nung fino-formulate ko yung bill, siya kausap I see, no? ko eh. Marami siyang marirekomenda na na pwedeng gawin. Oo. Pwedeng ilagay. Oo. Oo, tama. Okay. Galing na. Okay, Jadios, thank you very much. Thank you very much po, Salamat. and God bless Okay, you. maraming salamat. Okay, God bless din po. Mabuhay. Once again, that was Senate President Tito Soto.